Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Raika Pristine Susito, isang kabataan mula sa CRC Calamba, at nandito po tayo sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang The Accusation Against Moses and Aaron, na makikita sa number 16 verse 1-3. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako para sa isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos, pagpala at dakila, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo sa amin upang makapakinig at makapagbulay ng inyong salita. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom at tulungan niyo po ako na maipahayag ko ng maayos ang mensaheng gusto niyong iparating sa bawat isang nakikinig. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang number 16 verse 1-3. Verse 1, naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito si Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. Verse 2, may kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa mga bayan at mga pinuno ng kapulungan. Verse 3, hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa nyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? Ang topic po natin ngayong umaga ay may title na The Accusation Against Moses and Aaron, o ang paghihimagsik laban kay Moises at Aaron. Sa verse 1, pinakilala lamang dito ang mga naghimagsik. Tulad ng mga himagsika na palaging may namumuno, ay mayroon ring namuno sa paghihimagsik na ito laban kina Moises at Aaron. At ito si Korah na anak ni Izhar. Si Moises at Korah ay parehong nagmula sa lahi ni Kohat, si Moises lamang ay mula sa pamilya ni Amram at si Korah ay kay Izhar. May tatlo pang pangalan na nabanggit sa verse 1 at ito ay sina Datan, Abiram at On. Sila naman ay nagmula sa lipi ni Ruben. Sa verse 2 ay sinabi lamang na may 250 tao pa silang kasama sa paghihimagsik na iyon. Ang mga taong ito ay hindi lamang basta tao, kundi mga tao na kilala sa bayan at mga pinuno ng mga kapulungan. Sa verse 3, dito ay pinahayag ang dahilan kung bakit naghihimagsik ang mga ito. Sinabi rito na, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? Sa unang pangungusap pa lamang ay mararamdaman na agad natin ang hinanakit ni Korah kina Moses. Sabi pa dito, lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Sa linyang ito ay inakusahan niya sina Moses na mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Pinamukha nila na maging sila rin ay may kakayahang mamuno, lalo pa at alam nilang sila ay galing rin sa pinagmulan nila Moses at Aaron. Sinabi niya ito sa harap ng 250 katao, maaari upang mas makuha niya ang loob ng mga ito at sumang-ayon sa mga sinasabi niya. Dito ay parang kinwestiyon na rin ni Korah ang pagtawag ng Diyos kina Moses at Aaron dahil sa kanyang ginawang paghihimagsik. Sinabi rin sa may huling bahagi na bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito. Dito ay direktahan ng kinwestiyon ni Korah ang pamumuno ni Moses at Aaron. Lingid sa kanilang kaalaman na mismo ang ating Panginoon ang tumawag kay Moses at Aaron upang pamunuan ang bansang Israel at alisin sila sa pamumuno ng mga taga-Ehipto. Sa panahon natin ngayon, may mga nangyayari ring tulad ng ganitong bagay. Si Korah ay ang mga taong naghahangad ng kapangyarihan. Sila ang mga taong ninanais na mamuno at nais nilang magkaroon ng kapangyarihan, at sila ang mga taong nagmamalaki ng kanilang mga pansariling kakayanan. Bilang pagtatapos, iwasan nating maging katulad ni Korah at ng kanyang mga tagasunod. Bilang kabahagi sa pamilya ng Diyos, igalang natin ang mga taong inappoint ng Panginoon upang pamunuan tayo. Sabi nga sa awit 105 verse 15, ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Kaya nga, hindi natin nararapat saktan o ipagsawalang bahala lamang ang mga namumuno sa atin. Andiyan ang ating bishop, mga revs and pastors, mga elders and deacons na mahuhusay na pinili ng ating Panginoon dahil alam niyang may kakayanan silang mapamunuan tayo. Sila ay anointed ng Holy Spirit, kaya nararapat lamang natin silang igalang at sundin. At i-appreciate natin ang lahat ng kanilang ginagawa para sa ikabubuti natin.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensaheng binigay niyo sa amin. Tulungan niyo po kami na wag maging katulad ni Cora at bagkus, igalang namin at mahalin ang mga itinalaga niyong namumuno sa amin. Ang kalooban niyo rin po ang maganap sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong araw na ito sa aming programa. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, ganap na alas 5:30 ng umaga. Malayo niyo rin pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Muli, ako po si Sister Raika Pristine Sosito ng CRC Calamba Daughter Church. Magandang umaga po and God bless us all.